Nagsisimula ang kwento sa isang malamig na gabi ng Oktubring dapat sanay puno ng kaligayahan. Ang pagsilang ng bagong buhay sa mundong napapalibutan ng pagmamahal at saya. Ngunit nawala ang lahat ng kunin ito ng masasabing ehemplo ng galit ng Uchiha. Kaya sa halip, ang batang si Naruto ay dinala sa mundong puno ng kamatay at pighati. Pero sa gitna nito'y may pagmamahal. Pagmamahal mula sa magulang na nag-alay ng buhay para sa kanya. Sa huli, siya ang nagdala ng pasanin ng walang utang na loob na nayong hindi nararapat sa kanya. Lumaki si Narutong mag-isa at lahat ng kanyang nalalaman sa buhay ay tinuro niya rin sa sarili. Binigyan siya ng apartment at allowance upang panatilihin ang sarili, ngunit kadalasan lang siyang nag-iisa. Ang ikatlong Hokage, tulad ng anino sa kanyang titulo, ang nagbabantay sa kanya. Ito may sa campfire o pagpuslit upang tiyaking hindi siya uminom ng panis na gatas na karaniwan niyang ginagawa. Pero malayo yon sa pagmamahal na kailangan niya. Mula umpisa, may mga nagmamahal kay Naruto, ngunit minsay hindi mahalaga ang pagmamahal kung hindi naman ito alam. Kung lahat ng nakikita at nararamdaman ay galit, hindi mahalaga kung may totoong nagmamahal sa malayo, at iyon ang trahedya ni Naruto. Gayunpaman, sinubukan pa rin niya, ngunit namuo ang kadiliman sa kanya, na pinalaki nito ng Nine Tails, na naging kadikit rin ng galit ng mga tao. Dahil walang kaibigan, sinusubukan ni Narutong maging mabait para sa mga tao. Ang katangiang iyon ang dahilan kaya si Hinata Hyuga ay nagsimulang mahulog sa kanya. Ngunit wala itong pinatunguhan, dahil ang mga taong ayaw magkaroon ng ugnayan sa kanya ay mas gugustuhin siya'y mawala. Ang unang pagkakataon na naramdaman ni Narutong talagang may nagmamalasakit sa kanya ay kay Iruka Sensei, na binibilhan siya ng ramen at halos mag-alay ng buhay upang maprotektahan siya kay Mizuki. Mula doon, nag-umpisang bumuti ang mga bagay para sa kanya. Siya'y napunta sa Team 7 kasama si Sakura Haruno at Sasuke Uchiha sa ilalim ni Kakashi Hatake. Gumawa siya ng mga kakaibang trabaho para sa mga tao sa nayon, ngunit paglaon ay natanggap niya ang misyon sa Land of Waves kung saan nakaharap niya sila Hakut sa Buza, at ang laban dito'y nauwi rin sa kamatayan ng dalawa. Nang akalain niya ritong pati si Sasuke ay namatay, nagising ang kapangyarihan ng Tailed Beast at nagsimula ang kanyang landas bilang ganap na Jinchuriki. Dito rin niya natalo si Haku. Ang kanilang pagiging shinobi ay unti-unting nauwi sa pagkabagot dahil sa kakaibang mga misyon. Ngunit hindi ito nagtagal nang maisip ni Kakashing handa na sila sa Chunin exams na magpapahintulot sa kanilang umangat sa ranggo ng Chunin kung sila'y makakapasa sa mga pagsusulit. Hinarap ni Rock Lee si Sasuke bago ang opisyal na pagsisimula ng mga pagsusulit kung saan talagang manganganib si Sasuke kung hindi lang pumagitna si Might Guy. Ang pagsusulit ay nagsimula sa karaniwang written exam na walang ideya si Naruto kung paano sasagutin ang mga tanong. Nang walang may sagot sa lahat ng mga tanong, pumasa pa rin si Naruto na ikinamangha kahit nang nagbabantay sa pagsusulit na si Ibiki Morino na mismong gumawa nito upang sukatin kung ano ang kaya nilang isakripisyo para sa misyon. Ang pangalawang yugto ay Forest of Death. Dito nagsimulang maging masama ang mga bagay ng si Orochimaru na isang malakas at nawawalang shinobi ay muling nagpakita upang kunin ang katawan ng huli o isa sa mga huling nabubuhay na Uchiha. Si Itachi ang isa pa, ngunit hindi nagtagumpay si Orochimarong kunin ang katawan nito na dahilan ng pag-alis niya sa Akatsuki. Naniga si Sasuke sa takot kung saan ang protektahan siya ni Naruto ay binalik nito kay Sasuke ang parehong insultong ginamit nito sa kanya nang harapin nila ang Demon Brothers. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Sasukeng malagyan ng marka at hindi rin napigilan si Narutong magamitan ng 5-element seal sa kanyang Tailed Beast, na rerestrikta sa paggamit ng kapangyarihan ni Kurama. Parehong bumagsak ang dalawa, kaya si Sakura pati si Rock Lee ang tumindig upang protektahan sila hanggang sila'y magising para ituloy ang misyon. Kaunti na lang ang kanilang oras upang tapusin ang ikalawang bahagi ng pagsusulit, pero nahanap nila ang kinakailangang scroll at naibalik ito sa toreng nasa gitna ng kagubatan. Pumasa sila sa pagsusulit at nagawa nilang marating ang sunod na isang exhibition match. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayaring naganap sa Forest of Death ay parehong wala sa maayos na kondisyon si Naruto at Sasuke. Si Sasuke ay limitado sa paggamit ng ninjutsu dahil ginigising nito ang markat si Naruto na may limitado sa paggamit ng kapangyarihan ni Kurama dahil sa selyong ipinatong sa 8 trigram na parehong dahil kay Orochimaru. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin si Sasuke matapos gamitin ang isang kombinasyon na isang teknik na natutunan niya nang makita ang front lotus ni Rock Lee. Ito ang nagbigay daan kay Sasukeng manalo sa kabila ng panghihina at si Naruto na may humarap kay Kiba kung saan pinuntirya niya ang pang-amoy nito tinalo gamit ang combo na isa ring kopya ng isa pang kopya ng front lotus. Dahil sa panghihina, nagpasya si Kakashing tulungan ang estudyante sa pamamagitan ng pagselyo sa sumpang marka
na sa sobrang sakit ay hindi napigilan ni Sasuke mawalan ng malay. Upang pigilan si Sasuke gamitin ang kapangyarihan ng sumpa, dahil hindi malabong lamunin na siya nito, ay tinuruan siya ni Kakashi kung paano gawin ang Chidori. Samantala, nagsanay naman si Naruto kay Jiraiya Sensei. Si Jiraiya ang isa sa mga iilan kung saan nakaramdam si Naruto ng halos parang pamilyang koneksyon. Kilala rin si Jiraiya sa titulo niyang Pervisage. Siya ay gumagamit ng Toad Style Sage Mode na siyang gagamitin rin ni Naruto, ngunit may mga kakaiba rin itong hilig. Ang unang pagkakataong nagkita sila ay sa pampublikong liguan ng kababaihan. Dito siya natagpuan ng unang guro ni Narutong si Ebisu, ngunit pinatulog ito ni Jiraiya. Nagpumilit naman si Narutong magsanay kasama siya. Naisip ni Jiraiya ang dapat siyang mag-focus sa kontrol ng chakra, at doon niya tinanggal ang 5-element seal ni Orochimaru. Dito nasamon ni Naruto ang mga palakat, tinulak rin siya ng guro sa bangin upang makita si Kurama sa unang pagkakataon at magkaroon ng lakas upang tawagin si Gamabunta, ngunit siya ay naospital pagkatapos. Dito'y nakita niya si Gaarang tatapusin si Rock Lee, na kasalukuyang hindi makagalaw dahil sa nakaraang laban rito't inakala ng lahat na magwawakas sa kanyang pagiging shinobi. Pagkatapos, harapin ni Naruto si Neji, na kanyang naipanalo, bagamat nahirapan, at nang si Sasuke ay humarap kay Gaara, dito biglang sumalakay si Orochimaru. Sinamon niya ang mga katawan ni Hashirama Tobirama Senju, na muling binuhay gamit ang Impure World Reincarnation upang labanan ang Hokage. Ngunit bilang huling galaw ay ginamit ni Hiruzen ang Reaper Death gaya kay Minato, upang iselyo si Orochimaru. Gayunpaman, hindi na sapat ang lakas ni Hiruzen para dito, na nagresulta sa kanya na magawang iselyo lang ang mga braso ni Orochimaru. Samantala, ang Team 7 ay humarap kay Gaara nang bigla nitong ilabas ang anyo niyang si Shukaku. Sinamon ni Naruto si Gamabunta't ginawa niya itong QB upang lumaban, at nagawa niyang talunin si Gaara nang suntukin niya ito para magising. Pagkatapos ng lahat ay huminto na ang atake sa Konoha. Gayunpaman, patay na ang Hokage't pinasa ni Naruto ang panonood kay Konohamaru na itinuturing niyang kapatid sa pagdadalamhati nito sa nangyari. Paglaon ay sumama siya kay Jiraiya upang dalhin si Tsunade pabalik sa Konoha para maging bagong Hokage, ngunit nagulat siya nang malaman na wala itong pakialam sa pagiging Hokage na tila nakakainsulto para kay Naruto. Sinabi rin itong kung mamamaster niya ang Rasengan sa loob ng isang linggo'y ibibigay niya rito ang kwintas ng unang Hokage. Sunod ay hinarap ni Tsunade si Orochimarung naroroon para humingi ng tulong dahil sa naselyong braso. Tinulungan ni Kabuto ang master at napinsala si Tsunade, ngunit nandoon si Naruto upang tumulong. Sa pagkakataong iyon, muntik maranasan ni Naruto ang katapusan ng putulin ni Kabuto ang daluyan ng kanyang chakra, ngunit nagawa siyang pagalingin ni Tsunade. Sa laban, ipinakita ni Naruto ang Rasengang naalala ni Tsunadeng bahagi ng kanilang kasunduan ni Naruto, kaya binigay niya rito ang kwintas ng unang Hokage. Tila tadhana ring ang kwintas ay bumalik sa orihinal nitong may-ari, bagaman sa ibang katawan. Paglaon ay hinamon ni Sasuke ng duelo si Naruto dahil sa inggit na pinagitnaan ni Kakashi, ngunit makikita sa kinalabasang si Naruto ang malinaw na nagtagumpay. Dahil dito, naisip ni Sasuke umalis sa nayon na pagtagal ay ginawa niya. Sinundan siya ng maliit na grupo nila Naruto at nakaharap nila ang Sound 4 kung saan sila ang nagwagi. Nagtagpo sila sa Valley of the End kung saan sinubukan niya itong kumbinsihing bumalik, ngunit tumanggi si Sasuke at naglaban sila. Sa tulong ng Sound 4 ay nagising niya ang ikalawang yugto ng sumpang kanyang nakuha at nakipaglaban kay Narutong nasa unang bersyon naman ng sariling anyot kanyang tinalo. Pagkatapos ay bumalik sila sa nayong wala si Sasuke. Mula rito, aalis si Naruto kasama si Jiraiya at lilipas ang 2 taon at kalahati. Dito nagsanay si Naruto kay Jiraiya at si Sasuke kay Orochimaru. Gayunpaman, pagbalik sa nayon ay malalaman nilang si Gaara, na kasalukuyang kasikagi ng Hidden Sand ay dinukot ng mga misteryosong puwersa, kaya pinadala si Naruto at Sakura upang hanapin ito. Sa kasamaang palad ay wala na si Gaara at kinuha rin si Shukaku mula sa kanya. Nilabanan nila ang master puppet ng Akatsuking si Sasori, at nagtagumpay silang tapusin ito at sa tulong ni Chiyo, muling nabuhay si Gaara. Nakuha nila ang impormasyon kay Sasoring plano niyang makipagkita kay Orochimaru at sinamantala ito ng Konoha at pinadala si Yamato, kasama ang Team 7 na may bagong miyembrong Sisay, upang linlangin si Orochimaru at pabagsakin ito para maibalik si Sasuke sa nayon. Gayunpaman, nakita ni Orochimaru ang plano't hinarap siya ng Team 7, kung saan tinawanan niya si Narutong hindi nagawang iligtas si Sasuke. Ito ang nagtulak kay Narutong pumasok sa ikalawang bersyon ng anyong hindi niya nakontrol, na nagresulta sa sariling pagkapinsala pati kay Jiraiya. Sa puntong ito, ang ikalawang bersyon ng anyo ni Naruto ay pinupunit ang kanyang laman habang nagre-regen,
na nagpapabilis ng siklo ng kanyang mga sel at nagpapaigsi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang lakas nito ay sapat upang paatrasin si Orochimaru. Ngunit dahil sa kakulangan ng kontrol ay nasaktan niya si Sakura at napilitan si Yamatong gamitin ang kanyang teknik. Pinakalma siya nito pero dahil sa kalagay ay kailangan siyang gamutin ni Sakura. Sa kabilang banda, magkukunwari si Sai at lalapitan si Orochimaru na may layuning tapusin si Sasuke di niya nagawa. Makakahabol sila Naruto at doon nila makikita si Sasuke wala ng interes sa pagbalik sa kanilang nayon. Matapos ang laban at masugatan si Yamato, umalis si Sasuke kasama si Orochimaru. Ngunit hindi ito nagtagal dahil umabot sa puntong wala nang maituturo si Orochimaru kay Sasuke, kaya gumawa ito ng paraan upang tapusin si Orochimaru habang ito ay nasa mahinang kalagayan at nagpapahinga sa kama. Pero lumalakas din si Naruto. Sinasanay niya ang kanyang mga shadow clone upang lumakas at matuto ng bagong teknik na magiging Rasen Shuriken. Sa panahong ito, ang Akatsuki ay tunay ng banta at tinutugis ng Konoha ng walang tigil. Natagpuan nila ang ilang Akatsuki pero doon namatay si Asuma na bumawas na naman ng isa sa pamilya ni Konohamaru. Sumali si Naruto sa pagtugis kay Hidan at Kakusut gamit ang bagong Rasen Shuriken ay tinapos niya ito habang si Hidan na may permanenteng nabaon sa lupa ng angkan ng Nara kung saan ang immortalidad niya ay isang sumpa. Dito ipinadala si Jiraiya sa Hidden Rain Village upang imbestigahan ang usap-usapang ang Akatsuki ay nagmula roon. Habang naroroon, napagtanto niyang ang dating pinuno ritong si Hanzong Salamander ay namatay at pinalitan ng isang taong kilala lang bilang si Pin. Laking gulat niya nang matuklasang ang Akatsuki ay pinamumunuan ng kanyang dating mga estudyanteng si Nagato, Konan, at ang kamamatay lang na si Yahiko na ngayoy kumakatawan sa Deva Path ni Nagato. Matapos ang laban, napagtanto ni Jiraiyang hindi siya mananalo at doon siya pumanaw. Ang balitang ito ay dumurog kay Naruto at kinailangan niyang harapin ang kamatayan ng kanyang guro at isa sa mga ilang makukonsidera niyang parang ama sa kanya. Gayunpaman, inimbita si Narutong magsanay sa Mount Myoboku ng mga Toad Sege kung saan natutunan niya ang pagiging sage at nagawa pang lampasan si Jiraiya. Ngunit sa panahong ito, kinumbinsi ni Tobi si Nagatong maging aktibo sa pagtulong sa kanila upang makuha ang mga tailed beast dahil wala na si Sasori, Hidan, at Kakuzu. Sumang-ayon si Pin at nagpa siyang kunin ang Nine Tails sa Konoha at nagsimulang umatake. Ginulat niya ang Nayon at mga mamamayan nito at hinanap si Narutong wala naman roon. Gayunpaman, babalik si Naruto upang iligtas ang Nayong kinamumuhian siya. Dito'y lalabanan niya ang Six Paths at sa huli ay magagawang talunin ito. Tutugisin niya si Nagato at susubukan itong dalhin pabalik sa liwanag. Ito ang dahilan kaya gagamitin ni Nagato ang Samsara of Heavenly Life upang buhayin ang mga pumanaw. Babalik naman si Naruto sa Nayon at ituturing bilang bayani ng Konoha. Ngunit sa bersyong ito ay hindi nila ikararangal si Naruto. Paano kung sa halip ay sisihin siya ng mga tao sa pagdating ni Pin sa Nayon? Kung tutuusin, ang layunin ni Pin ay ang Nine Tails at iyon si Naruto. Hindi rin agad lumitaw si Naruto at marami ng tao ang namatay. Sila may muling nabuhay, ang kanilang mga tahanan, negosyo, at kabuuang buhay ay tuluyang bumaliktad. Nakikita nila ito bilang kasalanan ni Narutong labis nilang kinainisan, kaya sinigawan nila ito at pinagbabato ng kung ano-anong mga bagay. Nalito si Narutong niligtas sila pero nagalit lang ang mga ito. Sa puntong iyon, nagsimula siyang maniwalang wala siyang magagawa upang makuha ang respeto ng mga ito. Ang kanyang pangarap na maging Hokage ay lumalabas na isang pangarap lang talagang mabilis nang lumalayo sa kanyang realidad. Si Danzo ang itinalagang interim na Hokage kapalit ng walang malay na si Tsunade at pupunta sa summit ng 5 Kage. Pumunta rin si Sasuke matapos niyang tapusin si Itachi na lamang Konoha ang nag-utos sa pag-ubos ng angkan kaya layunin niya roong tapusin si Danzo. Nakiusap si Naruto sa Raikaging patawarin si Sasuke ngunit tumanggi ito. Ang lahat ng ito ay ikinabalisa ni Naruto at naging dahilan kung bakit hindi niya nagawang kumilos. Dapat ay ibabalik na siya ni Yamato sa Nayon ngunit tumakas si Naruto. Samantala, sa summit ay nakikipaglaban si Sasuke, at si Tobi ay nagpakita sa harap ng mga Kage hiningi ang Nine Tails. Nang siya'y tanggihan, inihayag niya ang ika-4 na digmaan. Dumating si Sasuke at ang mga Kage ay nagkalat. Tinarget ni Sasuke si Danzo at silang dalawa ay naglaban kung saan ipinakilala ang konsepto ng isa naging nagpapahintulot kay Danzong palabuin ang ilusyon at realidad, pati dayain ang kamatayan. Tiyak na ang katapusan ni Sasuke kung hindi dahil kay Karin ngunit sinakripisyo niya ito upang talunin si Danzo. Sunod niyang natagpuan si Sakura, Kakashi, at Naruto na bawat isa ay nilabanan siya.
Nanalo si Sasuke dahil sa lasong tinanggap ni Naruto kay Sakura, ngunit natuklasan niya ang unti-unting pagkabulag sa labis na paggamit ng Mangekyou bago tumakas. Dito naman niya ilalagay ang mata ni Itachi upang makuha ang Eternal Mangekyou. Si Naruto ay ipapadala sa isang isla para magsanay, ngunit ito'y upang ilayo siya mula sa digmaan na paglaon ay kanya rin namang matutuklasan. Hindi siya gusto ni Killer Bee sa una pero naging magkaibigan rin sila. Dito ay bago niya mapasuko ang galit sa puso ni Kurama, ay kailangan niya munang mapasuko ang galit sa sarili niyang puso. Umupo siya sa harap ng waterfall at naghandang harapin ang sariling kadiliman. Ngunit ang kadiliman niya ay mas lumakas dahil sa naging pagtrato sa kanya matapos talunin si Pain. Hindi matatalo ni Naruto ang kadiliman at sa huli ay lalamunin siya nito. Napuno si Naruto ng galit at pagkamuhing hindi niya natalo na napansin naman ni Kurama. Dahil dito, pinahintulutan ni Kurama si Narutong gamitin ang kanyang enerhiya upang lalong magdulot ng matinding pinsala. Si Narutong hindi nagsanay ay nagawang magising ang kanyang anyong chakra. Dito niya naramdaman ang nangyayari sa mundo kaya siya ay nagmadali upang harapin ang kaaway. Karamihan sa mga pangyayari ay mananatiling pareho bago ang huling laban. Si Naruto ay haharap kay Tobi kung saan hindi nalihim ang kakayahan ng Kamui sa tulong ni Kakashi. Gayunpaman, hihigupin niya ang Ten Tails at magiging Jinchuriki. Lalabanan ito ng buong alyansa hanggang sa puntong tutulong pa si Sasuke. Ngunit pagpasok ni Naruto sa puso ni Obito upang pabalikin ito sa liwanag, kabaliktaran ang nangyari. Sinabi ni Obito kung gaano kasama ang mundo at alam iyon ni Naruto. Sinabi niya kay Narutong pareho lang ang taglay nilang kadiliman sa kanilang puso. Dito na nabigo si Narutong iligtas si Obito. Pero sa tulong ng puwersa ng buong alyansa, nagawa nilang hatakin palabas ang mga tailed beast kay Obito at pinanood ni Naruto nang tapusin ito ni Kakashi. Sumulpot si Black Zetsu at inalis ang rinigan mula kay Obito para dalhin ito kay Madara. Ngunit ito'y sinalubong ni Naruto gamit ang Nine Tails Chakra upang tapusin si Zetsu bago kunin ang rinigan. Nagalak si Kakashi at Sakura at hiniling ang mata, ngunit nag-alinlangan si Naruto. Dahil dito ay magtataka at magtitinginan si Kakashi at Sakura. Kakausapin ni Sakura si Naruto, ngunit bigla itong maglalaho. Sa malayo, maririnig ang kakaibang ingay at biglang lilitaw si Narutong nasa tuktok ng Ten Tails na hinatak ng alyansa palabas kay Obito. Do'y nakatayo si Naruto, na ang isang matay taglay ang rinigan. Tatanungin ni Kakashi kung ano ang kanyang ginagawa pero titingin lang si Naruto. Sa panahong ito, si Madarang mabubuhay pa lang muli ay naroroon at nakatingin sa kanyang plano, na muli na namang inagaw ng iba. Wala siyang magagawa kundi tumayo sa tabi ni Naruto at sasabihin di niya inaasahan iyon. Titingnan ni Naruto ang iba pang mga tailed beast nang ang mga kadenang chakra ay lumabas sa bibig ng Gedo. Sasabihin ni Madara kay Narutong kailangan niyang higupin ang mga ito ng isa-isa. Gagawin niya iyon habang ang buong alyansa ay nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Titingin si Naruto sa lahat ng shinobi ng Konoha at sasabihin kagagawan nila iyon. Huli niyang hihigupin ang Eight Tails at pagkatapos ay ang Gedo sa kanyang katawan kung saan ihahalo niya pa ang chakra ni Kurama dito. Dito na siya magiging Ten Tails Jinchuriki. Sisimulang harapin ni Naruto ang pinagsama-samang puwersa ng buong alyansa habang katulong si Madara. Pero hindi niya idadamay si Sasuke, Sakura, Kakashi, pati na ang ilan sa mga malalapit na kaibigang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pero bukod roon, lubusan niyang buburahin ang buong puwersa ng alyansang malaki na rin ang naging pinsala dahil kay Obito. Pagkatapos, lilisanin ni Naruto ang laban. Magugulat ang lahat ng mga nagbabalik na mga Hokage, lalo na si Minatong hindi makapaniwala rito. Susundan nila si Naruto kung saan man siya nagpunta't malalaman nilang bumalik siya sa nayon ng Konoha. Naroroon si Naruto sa itaas ng nayon at inaalala ang bawat pagkakataong ang Konoha'y kinamuhian siya sa pagsasakripisyo ng sariling katawan para ikulong ang halimaw na banta sa kanila, pati ang marami pang sitwasyong niligtas niya ang walang utang na loob na nayon. Magsisimula siyang magsisi sa puwersahang pagiging Jinchuriki ng Nine Tails at hihilingin na sana'y nawasak na lang ng tuluyan ang buong nayon noong panahong iyon. Ang tanging ninanais niya ay tanggapin siya, kaya pangarap niyang maging Hokage at hindi mapunta sa pwesto ng kapangyarihang kanyang mapagyayabang. Gusto lang niyang matanggap subalit hindi iyon mangyayari. Tititigan ni Naruto ang buong Konoha habang kasama si Madarang naroroon ring nagagalak at may sadistikong ngiti. Mapapansin ni Naruto ang mga tao sa nayon na magsisimulang magmakaawa sa kanya. Titignan sila ni Naruto at sasabihin sa maraming taon ay kinamuhian siya sa kabila ng kanyang pagpupursigi.
Sinakripisyo niya rin ang sariling kaligtasan, pati ang tanging taong tinuring niyang ama upang protektahan sila kay Pin. Sa kabila noon, hindi niya naramdaman ang pagtanggap nila. May luhang papatak sa kanyang pisngi habang nilalabas ng kanyang tinig ang tunay niyang damdamin. Nais lang niyang mahalin siya at tratuhin bilang isang tao at hindi isang demonyo. Subalit dahil tinaboy nila ito at hindi kailanman tinanggap, tuluyan nilang nilikha ang bagay na kanilang kinamumuhian at wawasak sa kanila't siya yon. Ang pagmamakaawa ng Nayon ay lalong magiging malakas bago ibagsak ni Naruto ang truth-seeking ball sa gitna ng Konoha, nasasabog at tatapos sa karamihan ng Nayon pati sa mga naninirahan dito. Sa oras na ito, ang mga Hokage at anumang natitira sa puwersa ng alyansang kinukonsidera ni Narutong mga kaibigang hindi dinamay ay lilitaw. Si Hiruzen ay lubos na hindi makapaniwala na ang Nayong kanyang minamahal ay ganoon ang sasapitin. Ihahayag naman ni Tobiramang si Naruto ay walang silbing tao pero mananahimik si Hashirama habang sinisilip niya si Madarang nakatitig rin sa kanyang nakangisi. Si Minato ang unang magmamadaling lumapit at tatawagin niya si Naruto kung saan titingnan nito ang amang si Minatong magtatanong sa anak kung ano at bakit yon nagawa. Bababa si Naruto sa lupa at mapapansin ang kalamnang bumabalot sa kanyang Rinne Sharingan pati mga sungay na sumisimbolo sa kanyang bagong anyong kumikinang sa liwanag ng buwan na di pagtagal ay mamumula sa Tsukuyomi. Sasabihin niyang siya ang halimaw na nilikha mismo ng ama. Ngunit iling si Minato at sasabihin hindi niya kailanman ninais yon dahil ang gusto niya ay iligtas nito ang Nayon at mundo, hindi sirain ito. Titingin si Naruto dahil marahil ay ganoon nga ngunit hindi ito bumawa sa sakit. Iiyak si Naruto at sasabihin iniwan siya nito, nilagyan ng halimaw, at nawalan ng ina. Alam niyang walang kasalanan ang ina pero kailangan niya ng sinuman. Siya'y nag-iisa at lahat sa Nayon ay kinamumuhian siya sa kung anong ginawa sa kanya ng ama, na dapat ay sinama na lang ang halimaw ng siya'y pumanaw. Titignan ni Minato ang anak at hahawakan ang pisngi nito. Inaamin niyang naging makasarili siya at hindi niya dapat iniwan rito ang ganoon kabigat na pasanin at pagdurusa. Pinahalagahan niya ang tungkulin sa mundo't Nayon at hindi inisip kung paano yon makakaapekto sa anak dahil inaasahan niyang ituturing itong isang bayani. Pupunasan ni Naruto ang kanyang ilong bago sabihing pinagtabuyan siya at walang naging kaibigan dahil lahat ay pinapalayo sa kanya. Napakaraming gabi rin niyang umiyak ng nag-iisa dahil sa kalungkutan. May mga pagkakataon pang naisip niyang tumalon na lang sa monumento ng mga Hokage at din ang hiling ng mga nagnanais na siya'y mawala. Makikinig si Minatong walang masabi at magpapatuloy si Naruto. Sinubukan niyang maging pilyot dumihan ang monumentong iyon upang mapansin siya ng sinuman. Binuhos niya ang pagkamuhi sa batong iyon upang makaramdam ng ginhawa at marahil magkaroon ng sinumang papansin at paparusahan siya at magsisilbing parang magulang na wala sa kanya. Dito sasabihin ni Irukang hindi ba't siya iyon? Na hindi ba't siya ang nagagalit dito, sinasamahan sa paboritong ramen at pumrotekta sa kanya kay Mizuki? Sasabihin ni Narutong ngunit sa huli ay wala pa rin siyang pamilya. Magpapakita si Konohamaru at sasabihing pamilya at kapatid siya nito kaya bakit nito nagawang saktan ang Nayon. Andoon si Sakura at Kakashi na sasabihing hindi lang sila Team 7 kundi pamilya rin kaya hindi siya nag-iisa dahil naroroon sila. Kahit si Sasuke ay lalapit at babanggiting sinubukan siya nitong iligtas sa landas ng poot pero ngayon siya na ang tumahak noon. Bahagyang matatawa si Sasuke dahil tila nauunawaan siya nito higit sa kanyang iniisip sapagkat akala niya ay masahol na ang sariling sitwasyon ngunit parang hindi. Kayakapin siya ni Minato at sasabihin kung makakabalik lang siya sa nakaraan ay hindi niya ipupuwersa ang lahat sa anak. Ang tanging nais niya lang ay maging mabuting ama't asawa na handa niyang isuko ang lahat para doon na dapat ay kanyang ginawa. Ang lahat ng mga kaibigan ni Naruto'y yayakapin rin siya at pagkatapos ng ilang luha ay tuluyan na siyang mapapaiyak. Sa malayo, kahit ang tatlong reinkarnasyon ng Hokage ay naririnig ito. Sasabihin ni Hiruzen kay Tobiramang siya'y nabigo dahil kung hindi niya nagawang protektahan ang isang bata, ay paano pa niya mapoprotektahan ang buong Nayon. Iling si Hashirama at sasabihin kay Hiruzen siya ang may kasalanan dahil siya ang nagpakalat ng mga tailed beast. Nang dalhin ni Madara ang QB, siya ang nagselyo noon sa kanyang asawa at binahagi ito sa mga Nayon kaya pinrotektahan lang ni Minato ang balanseng kanyang nilikha. Dito sasabihin ni Tobiramang kasalanan nilang lahat iyon dahil abala silang protektahan ang kapayapaan na nalimutan nilang protektahan kung para kanino talaga iyon. Habang sila'y magkakayakap sa gitna ng crater, bigla silang makakarinig ng isang boses. Sarkastiko nitong sasabihing maganda't emosyonal man ang eksena, pinagsisisihan niyang kailangan pa rin niya ang Ten Tails upang ilunsad ang planong Infinite Tsukuyomi. Lilingon sila kay Madarang winawagayway ang kamay na parang kinukutya ang buong sitwasyon.
Sasabihin niya kay Minatong kung gusto nitong bumalik sa nakaraan, ay may solusyon dahil ang realidad ay nakakadismaya. Mapagtatanto sa kasalukuyang lumipas na pala ang oras para magawa pa ang mga gustong gawin. Hindi rin mababalikan ang mga kasalanan, ngunit maaaring baguhin yon. Ang kailangan lang gawin ay ilunsad ni Naruto ang Infinite Tsukuyomi, at pagkatapos noon, ay mawawala na ang paghihirap. Do'y maaaring pasukin ang bagong mundo para magsimulang mulit tuparin ang mga pangarap. Si Naruto'y maaaring lumaking may magulang at mahal ng nayon. Si Sasuke ay maaaring mabuhay kung saan hindi puporsahin ang kapatid na tapusin ang clan. Si Sakura ay maaaring mapunta sa mundong ikakasal siya sa pinapangarap. Dito'y walang mawawala. Ngingiti si Minato sa sinasabi ni Madarang realidad. Dito'y ang totoong realidad ang mawawala, kaya kahit tila perpekto ang mundong nais nitong gawin, sa huli ay isa lang rin itong genjutsu, na isang ilusyong hindi totoo. Ang mga ugnayang mabubuo doon sa pagitan ng tao ay kasinungalingan tulad ng mundong kanyang nilikha, kaya mas mabuti pa ang realidad, na kahit nakakadismaya ay totoo. Mapapabuntong hininga si Madara at babanggitin ang isa pang rinigang natira, at kailangan niya lang humanap ng taong bubuhay sa kanya para makuha ang halimaw bago sila tapusing lahat. Magsisimula silang maglaban at ipapakita ni Madara ang kanyang lakas. Kahit na may kapangyarihan ng Ten Tails Jinchuriki at napaliligiran ng iba pa, si Naruto ay mahihirapan pa ring labanan si Madara. Dahil isa ring Edo Tensei, hindi ito mamamatay dahil isang immortal bukod sa taglay na matinding bilis, kaya mahirap itong pabagsakin at iselyo. Sa huli, si Sasuke ay papanaw pati si Kakashi, ngunit dahil kay Hashirama at Tobirama, kahit papaano'y magagawa nila itong pigilan. Gayunpaman, siya'y immortal pa rin pero alam ni Naruto ang kailangang gawin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa't lahat ng naramdaman ay alam na niya ang nararapat. Gagamitin niya ang Samsara of Heavenly Life upang buhayin ang lahat ng pumanaw sa digmaan, kasama ang mga nabiktima sa nayon. Gayunpaman, kasama rin si Madara sa bilang na yon. Pero nang siya'y muling mabuhay, agad ring tinapos ni Hashirama at Tobirama ang kanyang maikling pagbabalik. Ngunit si Naruto ay babagsak sa lupa tulad ng nangyari kay Nagato, ang buhay ni Naruto ay mawawala rin. Habang siya'y nakahiga sa lupa, paliligiran siya ng mga kaibigang nagpapahalaga sa kanya. Kahit ang mga mamamayan ay naroroon, na napapaisip kung nararapat ba sila, dahil hindi dapat nangyari kay Naruto yon. Ngunit sa puntong ito ay huli na. Si Naruto ay unti-unti nang nawala at lahat ng kanyang mga kaibigan ay lumuluhang nagpaalam na sa kanya. Ningiti si Minato at sasabihin kay Narutong huwag matakot. Sasamahan niya ito sa kabilang buhay kung saan nandoon rin si Kushina at makakapamuhay sila bilang pamilyang kanilang ninanais. Ngingiti si Naruto at sasabihing maganda yon bago pumikit at tuluyang pumanaw.